Ito yung sinasabi ko sa inyo na may nag-hack sa inyo sa desktop o kaya sa cellphone rin na may magno-notification sa inyo. And then, hindi nyo naagapan agad. O kaya naman, wala kayong device na kayo yung mismo mag-login na wala kayong pag-loginan sa cellphone. Kasi kailangan yun kahit mag-login kayo sa desktop sa browser, kailangan ng confirmation siya na notification at email. Ngayon, kung wala, katulad nito, kunyari, hinahack nila. So, kailangan mo ng other way, notification advice, kaso lang hindi ka na-login o kaya yung mga nag-hack nag-login sa'yo. Ngayon kailangan mo lang authentication. Yun ang pinakamaganda dito. So ito na, pag open ko yung authenticator 61684, ngayon i-type natin 616854. Boom, di okay na. So magsisimula tayo doon sa pinakaumpisa kung paano. At syempre dadamay ko ang TikTok authenticator key, authenticator apps. Yan yung madalas mas security kaysa text at WhatsApp OTP code. So pag magpapakita dito, may 30 seconds lang muna kasi na ads, no? Hintayin lang natin yun. So ganito yung ano niya, yung logo niya, and nag-update siya pero hindi pa updated sa akin. Bago niya yung future niya ngayon. So ito na yung sinasabi kong ano, ads niya. Hindi mo pwedeng ma-skip kasi yan. So habang nag-a-add siya, mag-explain tayo. Ganito siya. TikTok, katulad sa akin, nag-login ako sa other way ng TikTok. Ito siya, pwede kong gawin yung hinihiling sa akin is authenticator imbes na email para i-send sa imbes na i-send sa email o kaya i-send sa WhatsApp o kaya i-send sa OTP text, hindi. Kumbaga sa authenticator. 'Di ba mas maganda pag ganun? Imbes na hassle pa na pupunta ka sa email o kaya sa text o kaya nawala mo yung number mo, pwede dito authenticator. So after na natapos yung ads, back mo lang. And wait lang kasi may isa pang ano dito. Yung tawag dito, yung isang account ko is ano yan. Oops, nakita mo na. Save kasi yun. Then sa TikTok, dito na ako nag-OTP. Tapos sa Google, automatic na yun, Gmail yan, Google o kaya YouTube yan. Tapos sa PayPal, tapos sa Facebook. Every 30 seconds yan, nag-generate. Tulad na naman yan, nag-generate. So, kapag may napansin kayo dun sa passcode o kaya may tinatawag na passkey, authenticator, yung authenticator ang piliin nyo. Kasi sa passkey, minsan, login yun sa fingerprint o kaya mahirap na i-memorize. So, sa authenticator, dito lahat, pati sa Facebook ko, kung second option to guys, may other term pa sa second option, parang ganun, kasi pag hindi kinaya ni WhatsApp o kaya iwas hacking to, kumbaga, dito nila pinapasa, dito nila nilalagay yung OTP para makapasok ka. Kasi ang point dyan, kapag nawala yung SIM card mo, yung number mo, tapos WhatsApp mo, ganun rin, di ba? Nawala yung number mo, ganun rin. So, ang option mo is authenticator. Hindi ko alam yung other way, pero mas madali pag nag-login ka na lang sa iba para i-scan. Ito kasi old version Dito mo i-scan. Tingin ko yung bago ngayon dito yun Katulad ng sinabi ko kanina, bago yun. Tapos magla-login ka pa. Then i-scan mo lang siya. Dito ata yun, di ko alam. Di ko sure kung dito yun. May bago na ngayon. Then pag iisa lang yung cellphone mo naman, wala kang paggagamit, add manual ka na lang. Example, yung Facebook mo, i-link mo lang dito, tapos yung security, tapos yung user, nandun na yun. Maniwala ka guys, para iwas hack ito. Mas maganda na to kasi double option para mas mahirapan silang ma-hack. So syempre pupunta ka sa setting para paniwala mo sila. Password and security. Tapos scroll mo lang, password security. Andun siya guys, so kayo na bahala mag-set up niyan. Ito yung password sinatawag ko, fingerprint ata yan, nakalimutan ko na pero nakalagin ako dyan. Tapos bukod sa WhatsApp, ito pa, two-factor authentication. Napaka-importante yan para dyan na lang sila mag-OTP. So yun lang yung advice ko lang, no? O kaya tip, o kaya tutorial na rin at nagbibigay ng info para iwas hack, lalo na sa mga malalaking followers dyan. Hindi lang ito sa Facebook, pati na rin yung account sa mga banking at sa YouTube.